Tampok sa ating video ngayon ang mga sikat na artistang mula sa hirap na ngayon ay ubod na ng yaman. Siguraduhin tapusin ang video hanggang sa huli at hindi mo akalaing ganito pala kahirap ang pinagdadaanan nila bago sumikat. Jericho Rosales. Sa isang masikip at mainit na bahagi ng Quezon City, lumaki si Jericho Rosales na anak ng isang labandera at simpleng manggagawa. Bata pa lang siya, alam na niyang hindi siya pwedeng umasa lang. Nagbebenta siya ng isda sa palengke, naglalako ng paninda at minsan nagtatrabaho bilang service crew sa mga fast food chains. Minsan pa nga nagde-deliver siya ng isda mula madaling araw hanggang tanghali tapos diretso sa gabi naglalakad pa uwi ng ilang kilometro dahil walang pamasahe. Pero sa kabila ng hirap, hindi nawala ang kanyang ngiti at sa isang araw na tila sadyang itinakda ng tadhana, napansin siya ng isang talent scout. Sumali siya sa Mr. Pogi ng Itbulaga at mula roon tuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat. Hindi naging madali ang daan mula sa pagiging teen idol sa TGIS hanggang sa iconic role niya sa Pangako Sa'yo. Pinatunayan niyang hindi lang siya gwapo, isa siyang tunay na aktor. Ngayon, si Jericho ay may mga negosyo, may motor shop, restaurant at investments sa mga beach property sa La Union at Siargao. Vice ganda. Sa masikip na iskinita ng Tondo, ipinanganak si Jose Marie Visceral na mas kilala natin bilang Vice ganda. Sa murang edad, nasaksihan niya ang karahasang bumago sa buhay nila. Nabaril at napatay ang kanyang ama na isang barangay chairman sa harap mismo ng kanilang tahanan. Naiwan ang kanilang pamilya sa ilalim ng matinding hirap. Naghihigpit ng sinturon ng kanyang ina para mapag-aral silang magkakapatid. Si Vice, kahit lampa at payat, ay palaban. Sumubok siyang magtrabaho sa comedy bars bilang stand-up comedian. Madalas siyang pagtawanan, hindi sa mga jokes niya, kundi dahil sa kung sino siya. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Sa comedy bar na Punchline, doon siya unti-unti nakita hanggang sa makuha siya bilang co-host ng Showtime at kalaunan, naging isa sa pinakama-impluwensyang personalidad sa telebisyon. Ngayon may sarili siyang make-up line, ang Vice Cosmetics, na isa sa pinakasikat sa bansa. May sarili siyang mansion, luxury cars at negosyo. Pero higit sa lahat, may boses siya na ginagamit para sa LGBTQ+ community, isang boses ng pag-asa. Coco Martin. Si Rodel Naciancino, mas kilala ngayon bilang Coco Martin, ay lumaki sa Novaliches, Quezon City. Iniwan ng kanyang ama, pinalaki ng kanyang lola at bata pa lang, nagbebenta na siya ng basahan, namamasura at kung ano-anong racket para makatulong sa pamilya at nagtatrabaho bilang service crew sa Canada bilang OFW. Sinubukan niya ang indie film industry, kabilang na ang Masahista, Service at iba pa na mga pelikulang hindi lang mainstream pero umani ng international recognition. At nang pumasok siya sa Ang Probinsyano, nagbago ang lahat. 7 taon siyang namamayagpag sa Primetime TV. Hindi lang siya artista, siya rin ay producer, director at ngayon ay may sariling production house, ang CCM Film Productions. Mayroon siyang mansions Quezon City, mga properties sa Cavite, Nueva Ecija, mayroong mga luxury cars. Nagpagawa pa siya ng mini village para sa kanyang pamilya at staff. Willie Revillame. Si Willie Revillame ay tubong kabanatuan at tulad ng marami, hindi siya isinilang ng karangyaan. Sa Maynila, natulog siya sa ilalim ng tulay, naging drummer sa mga comedy bar at beer house. Tumanggap siya ng 50 pesos kada gabi, walang permanenteng bahay, walang siguradong kinabukasan. Ngunit kahit mahirap, buo ang kanyang loob. Naging sidekick siya ni Randy Santiago hanggang sa mabigyan ng chance sa TV hosting, sumikat sa Lunch Date, Wawawi at ngayon kinikilala sa pagtulong sa mahihirap sa mga game show niya. Si Willie ngayon ay multi-billionaire. May Will Tower Mall sa Quezon City, mansion sa Tagaytay, mayroong yate, may jet at mayroong ilang mga negosyo. Isa rin siyang philanthropist na patuloy na namimigay ng pabahay, tulong pinansyal at oportunidad sa mga kababayan. Manny Pacquiao. Si Emmanuel Pacquiao ay lumaki sa General Santos City. Bata pa lang, naglalako na siya ng pandesal at yosi sa kalsada. Minsan, namumulot siya ng tira-tirang pagkain sa karinderya. Iniwan sila ng ama at ang kanyang ina ang nagsikap para mabuhay silang magkakapatid. Dahil sa kahirapan, tumigil siya sa pag-aaral pero natuklasan niya ang kanyang lakas, literal, sa loob ng boxing ring. Sa edad na 14 anyos, lumaban siya sa mga boxing sa palengke para lang may maiuwing pera at mula roon, nagsimulang gumuhit ang kanyang kwento ng tagumpay. Hindi lang isa, kundi 8 world titles ang kanyang nasungkit, isang world record, naging international icon, aktor at politiko. Ngayon,
si Manny Pacquiao ay sobrang yaman. Mayroong mansion sa Forbes Park, Los Angeles at Jensan, mga mamahaling kotse at investment sa hotels, gas stations, resorts at sports promotion. Pero kahit mayaman, hindi niya nakakalimutan ng Diyos at ang kanyang misyon ay tumulong sa kapwa. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? Kung sila nga, kinaya ang gutom, hirap at pangungutya, ikaw pa kaya na may pangarap? Hindi mo kailangang maging artista para magtagumpay, basta't may tiyaga at paniniwala sa sarili. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, i-comment yan sa ating comment section at mag-subscribe na rin sa Showbizcaster para mapanood ang iba pang video kagaya nito.